nagawa ang gampanan ng kagustuhan ko. Ayusin mo muna ang sarili mo bago ka magbigay ng Afternoon po. nagbigay sa tao, ipagliligtas mo. Dahil kung ikaw ay binigyan mo ang kaligtasan mo, sa tao yon, yung mga kaluluha, nagdadasal ka. Dahil ang pagdadasal mo yan, isipin mo muna, hihiling ka sa Diyos. Kung ikaw hindi pang humarap sa Kanya, hindi ka pa malinis, karapatan ka ba humingi sa Kanya o hindi? Ang tanong doon, kung di mo nilinisan ang ugali mo, buksan mo ang puso mo, ang lahat ng bagay ng kagustuhan ng Diyos ay kung nagawa mo, walang posible, bawat salita mo ay isang banal. Kung hindi, sabi nila, magsalita ka, humiling ka. Dahil sa anak, sa kapatid mo, kahit pamilya mo, gusto mo yung espiritu niya ililigtas. Paano mo maliligtas kung ikaw mismo humihiling, ikaw mismo hindi ka naglinis sa iyong isipan, puso at damdamin sa ugali mo? Anong kwenta, hiling mo yan ba? Tatalabaw ba yun? Hindi. Kailangan kung tayo humiling sa mga taong namatay sa atin, kailangan unahin natin ang sarili natin linisan bago tayo haharap sa Diyos. Tama ba? Hindi. Tama. Yung pagkikita mo, nagdadasal, katapos humiling ka. Ano yung nagnunubinan ng siyang araw? Nagbibigay mo na ng siyang araw. Yun ang sinabi ko sa inyo. Uulitin ko lang sa inyo. Kung naglinid na kayo ng isang araw sa patay, kailangan dinisan yung puso at isipan niyo. Kung kasi hinihiling niyo yan para sa Kanya, bago tayo harap sa Diyos, malinis na tayo. Yan mahalaga kasi. Dahil banal na espiritu na ang espiritu na rin ang ililigtas natin kung tayo sumunod ng karapatan ng kagustuhan ng Diyos. Pusong kailangan natin ay magbago, magkumbaba. Kung ano man ang mali, alisin. Ipasok ang mabuti. Buksan natin ang puso na itanggapin natin si Jesus at tanggapin natin siya. Dahil siya ang tagaligtas natin sa lahat. Siya ang tagaligtas natin sa lahat. Amen. Kasi kung totoo naman yun naman. Ihiling ng pagdarasal yung isang kaluluwa, isang pamilya na namatay na ng kanyang kaligtasan. Kung yung mismong sarili ko, halimbawa ako yung pagdasal ko sila, tapos yung sarili ko, hindi rin nakapaglinis. Nasa kasulatan din naman hindi naman bibigyan tugon yung kahilingan . Hindi. Kailangan muna na maglinis nga, magbalik loob tayo sa Diyos para diringgin ng Diyos yung kahilingan natin. Dahil alam mo, kung ikaw ay kung humiling ka, dahil maglinis ka muna, humingi ka ng tawad, magpagsisisi, lahat. At kailangan mo lang ay tapat ka sa sarili mo at mayroong gusto iligtas espiritu. Kailangan mo linisan mo muna ang sarili mo para harap ka sa Diyos, para pagharap sa iyo, alam niya at malinis ka na. Kahit bawat salita mo isang banal, ang salita mo banal na dahil at ikaw ay siyang nalinisan na. Pwede mo siya, sabi ng Diyos, anak, kung anyan ang kagustuhan mo, masusunod. Dahil naglinis ka, nakaharap ka sa akin, harap tayo sa Diyos, dapat malinis tayo. Tama po. So yun naman dapat. Kaya laging bawat bagay na sinasabi lagi sa kasulatan, ang kautusan, kailangan magsisi muna, magbalik loob sa Diyos. Hindi yung para hindi yung magsisi ka ngayon, tapos bukas may hindi. kailangan ka, bukas pangalawa, Babalik ulit ang ugali mo. Ang lahat ng dinasal mo, babalik ulit, mas mahigit pa, lalo ka pa nakakasala doon. Makimaramdaman mo na kung oras binawi ng katawan mo, lalapit ka na sa Diyos. Alab siya binahing Diyos, nandito ka sa akin. Ano bang ginawa mo? Akala ko, anak, nagbago ka na. Bakit? Kung may kailangan ka lang, doon ka nagbago. Kung wala ka ng kailangan, bumalik na ang iyong ugali na hindi maganda. Yan ba? Nadadalam niyo ba yan? Para sa akin, hindi. Dahil ang lahat yan, anak, hilang ko lang sa inyo. Dahil ang pinakainin niyo, ang katawan yan, akin yan. Lahat nabuhay sa mundo. Dito sa ibabaw, pagsamantala lang lahat. Walang permanente. Ang permanente, ang ugali mo, kung hindi ka magbago.
Hindi Amen. ba sabi ng Diyos, ako ngayon hanggang noon, hanggang bumalik ngayon, at siya Siya pa pa rin. rin. Ang tao, sabihin naman ng Diyos, ang tao palipat-lipat ng samahan, pag lipat-lipat ng ugali, walang patutunguhan. Lalong mapupunta siya sa kapahamakan. Kung mayroong mga kaibigan na nakasala, alam mo matagal na sa iyo, at dapat mo intindihin, suportahan. Ang Diyos, di tayo pinabayaan, tayo pa. Kung kayo ay nag-hiwalay niyo ang tao yon, tandaan ninyo, maraming tao rin, ay, yung tunay niyo kaibigan, iniwanan niya, ako pa, mamaya iwanan din ako, lalong wala nang tiwala sa iyo. Ang mga tao hanggang espiritu. Isipin ninyo, ang Diyos ay siya ang tunay, hindi nagpapalit ng anyo, hindi nagpapalit ng ugali, siya pa rin noon hanggang ngayon. Amen. Ang tao, kung kayo ay nagpapalit, palit na palit, bilang araw, wala nang pupunta sa iyo. Dahil ang sabi ng tao, plastic yan. Yung walang katotohanan ba, kailangan niya mabait yan. Pagkatapos kung wala na, iwanan ka na niya. Yung malalaman na naman, lalo ka darating sa kapahamakan mo, siya, ikaw rin ang papahamak sa sarili mo. Kailangan marunong tayo magkumbaba, makibagay. Kung sino noon hanggang ngayon, huwag nating kalimutan dahil sa kanya hindi tayo naging ganito. Hindi dahil sa kanya wala pagbabago. Hindi dahil sa kanya at dahil nasa kanya ang Diyos. Lahat tayo nasa Diyos tayo. Kailangan tayo magkakaisa, magmahalan. Huwag tayo bawat salita ng bawat isang tao. Huwag tayo kuminig. Kung tao yung bago lang dumating sa iyo, kontra yung tunay na ay naglilingkod ka, nagsasama ka, nagkaibigan ka, doon ka nakatira, lahat nandoon. Huwag mo silang kalimutan dahil yan ang simula ninyo para kayo ay uunlad. Huwag pa bago-bago. Ang kailangan ay totoo kayo. Tulad si Jesus. Kung si Jesus kayo, ay kung Jesus kayo. Ngayon, kung lumipat kayo, sino ba nilipatan mo? Samahan lang mga tao. Sa Diyos siya pa rin. Saan ka pumunta? Si Jesus pa rin yun. Saan ka pumunta? Si Jesus pa rin yun. Sino ba niluloko mo? Di sarili mo. Bakit ka palipat-lipat ng mga kasamahan? Bilang araw, mawawala na silang lahat. Kawawa ka. Ang sabi sa iyo, yan, hindi na dapat yan dahil galing sa atin yan. May kailangan naman lumapit yan. Mamaya kung wala na kailangan lalayo yan. Dahil yan, makakasira sa lahat sa inyong sarili. Tama pa. At tingin nyo, tama ba yung palipat-lipat? Hindi. Mali na. So, yung may hanggang sabi, walang maging tagumpay, lalo sila maghihirap. Dahil sabi pati ang Diyos, paano kita bibigyan ng isang kaibigan, nagsisimula, at ikaw ay binabiliwala mo. Dahil wala ka nang kailangan sa kanya, di mo alam anong simula mo galing sa kanya, anong man ang nangyayari sa iyo galing sa kanya, ano ba nangyayari sa iyo. Dapat magkaintindihan kayo, magmahalan kayo, magkakaisa kayo, ako ay nasa inyo. Amen. Huwag kayong papalit kung ano man ang tunay yung kaibigan, nakalimutan, huwag niyong kalimutan, kailangan ninyo. Kung hindi dahil sa kanila, wala kang kilala. Dahil hindi sa kanila, wala ka ganito. Dahil ngayon, umangat ka na, hindi mo na sila kilala. Dahil sa pera. Dahil sa ugali na hindi maganda. Gusto mo magbarkada sa may kaya. Ilang araw, hindi ka nakilala nila, babalik ka sa pinanggalingan mo, hindi ka na rin papansinin. Ano mangyayari sa inyo yun? Wala na. Magsisisi na. Magsisisi. Marami nagsisisi sa huli. Tama naman yun naman. Kasi kung ano yung mga kasama na, ba't mo pa iiwan? Sila yung naging parte ng Anong dahilan? buhay. Ay, ganito. Noon, wala ka nasasabi. Umunad ka lang. Wala ka nasasabi. Ngayon, alam mo yung tao na kawawa. Bakit mo iniwanan? Noon, gusto mo. Ganun, sabi na nga, huwag mo iwanan. Kung oras iniwan niya, maraming iiwan din sa iyo. Yun, wala ka ng premente ng tunay na magmamahal sa iyo. Dahil sa ugali mo yan, iiwas din sa iyo. Tama. Kung ano man ang ginawa mo, babalik sa iyo. Yun ang batas ng Diyos. Amen. Batas ng tao madali. Hindi mo alam. Nandyan ang basbas sa mga bagay ng unang yung kaibigan. Huwag ang kaibigan, huwag kalimutan.
Dahil noon ang saysay mo kasama, mga tao, bilang araw umangat ka at hindi ka nakilala, yun ang kamali mo. Bilang araw lalapit ka pa rin sa kanya. Kaibigan pa rin. Dahil patawad, dahil di ko alam ang ginawa ko. Dahil wala ka na. Kung meron ka, di mo ako kilala. Puso ng lahat yan. Kung sino ka noon, sinong kaibigan noon, at dalawin mo rin sila, pakilala mo, pakita mo rin kung ano mga ugali mo, ipakita mo sa kanya, hindi ka pa rin nagbago. Amen. Lahat ang pinuntahan ko, lahat ako tungo, siya pa rin. Tama po. Kasi walang mawawala sa akin dahil kailangan ko, kung di dahil sa kanya, hindi ako tumagal dito. Dahil nakikinabang ako sa kanila, nakikinabang din sila sa akin. Kailangan ko, kung di dahil sa kanila, hindi ko mapupunta sa karunungan ko. Dahil doon ang daan, bahago ay dumating ganito. Siya pa rin. Ano man ang dahagay, siya pa rin. Huwag natin kalimutan sila. Dahil sila at ako ay isa. Amen. Wala kay tatanong naman eh. Wala kay tatanong. Puso ang lahat yan, sabi ng Ama, huwag niyo sayangin ang panahon nandito kayo sa lupa. Ang lupa, pagsamantala lang. Huwag niyo pahirapan ang iyong sarili. Dahil oras kayo magdamdam, oras nagdamdam sila, kayo rin para yung kutsensya nyo. Hindi nyo. Minsan hindi matanggap. Mamaya, maaman na kayo, masistroke na kayo. Minsan di lang ka nagkakain dahil sa ugali mo, hindi maganda. Hindi maganda. Yun ang sabi ng Diyos. Sino gusto magtanong? Anong tungkol panay ang kailangan para malaman ng bawat isa? May Kristo ang siya po. Kakablik ang gagawin. Meron ka sasabihin? Wala. Wala. Sino gusto magtanong? Si Mami nagtanong na sa akin tungkol sa paano yung kung humiling iligtas mo yung kaluluwa. Nasagot ko na rin. Paano maligtas ang kaluluwa at humiling ka. Humingi ka ng tawad sa Diyos at gumawa ka ng mabuting daan at paraan at magsisisi ka bago ka humingi. Maglinis ka ng iyong lahat ng kaluluwa. Ano may itatanong ka? Ayun, sawa ko. Hindi ba mas masarap magtumingi kan sa Diyos kung tayo ay malinis kalooban natin at harap tayo sa Kanya. Hindi pwede tayo harap kung hindi marumi tayo. Ibig sabihin kahit marumi ang damit mo, basta nung malinis ang kalooban mo, malagi sa puso, ay tanggap ka ng Diyos. Amen. Hindi nakukuha sa itsura. Hindi. Ang makukuha sa kalooban mo. Siya ang magbibigay, siya ang magtatanggap sa iyo. Ang tunay na tahanan ng Diyos dito sa puso. So sa hawak at puso ka ng puso na siya ang magawa mo. Tulad kagabi, isang babae, sinaniba ng Diablo. Ngayon sabi niya, hindi kita kilala, sabi niya. Hindi ako kilala, hindi ko naman sila, kilala ko sila. Dahil sinaniba siya ng Bad Spirit, kilala ko sa Bad Spirit sila. So, yung pumasok, ay sabi niya, hindi mo kami kaya. Ang sagot ko naman, oo, hindi ko sila kaya. Basta magbago na sila, ay patawarin nila yung babae kung sunadan niya. Dahil kung sunadan yung babae, maganda. Sabi maganda kasi gusto ko isang matanda may baston yun. Ang sagot ko, ikaw ang espiritu ng ligaw, huwag kang mamusunod na siyang babae. Hindi, gusto ko siya. Sabi niya. Ayaw niya. Sabi niya, papatayin niya daw ang babae. Ang sagot ko naman, wala kang karapatan. Wala kang karapatan umangkin sa babae yan. Dahil ang babae yan, tao yan. Ikaw espiritu. Kapwa mo espiritu, lumigaw ka. Hindi ang tao. Tama po. Hanggang nag-usap-usap kami, hindi, sabi niya, hindi, sabi ko matakot ka sa Diyos. Ako, sabi ng Diablo, wala akong Diyos. Dahil wala siyang Diyos, sabi ko, kung wala ka Diyos, ako ang mayroon. Ang Diyos ko si Jesus.
Hindi mo ako kaya, sabi niya sa akin. Ano? Ano po? Hindi mo kaya. O di, hindi mo kaya dahil sa pagod na ako sa pag-uusap sa kanila. Eh, kinuha ko na yung bato ko. Pasok ka na dyan. Bahala ka. Hawakan mo yan. Ayaw ko. Sabi ng ayaw ko. Sabi ko, basta yun dyan ang bato. Ang kamay mo lalapit yan sa bato ko. Kamay, pasok mo, lapit mo sa bato. Ngayon, ayaw niya, baliwala. Hindi siya binaliwan na. Tumunog na ako. Pagtunog ko, doon na siya umiyak. Umiyak. Hmm. Doon na sabi niya, ay matagal ko na. Matagal kong inipon. Inipon ang mga masasama. Hmm. Tapos kukunin mo lang sila ngayon. Kukunin mo lang sila. Hmm. Hindi lang sila, pati ikaw. Ipapasok ko dyan. Dahil kayo ang mga tao, mga espiritu ay sagabal dito. Ang walang kasalanan ang naglilingkod sa Diyos. Kayo ang magbibiktima sa mga masamang. Kayo mga masasama. Kayo ang gumagawa ng sa mga tao, nagdadasal, nagdiling ng bagay. Kayo ang gumagawa para ilingin lang nyo ang mga tao. Ang mga tao nilingin lang mo sa nyamukan ko. Tulad, mabuti ngayon, mamaya masama. Dahil yun, kulang sila kumapit sa Diyos. Puso kailangan, sabi ko, pumasok na kayo lahat dyan. Hanggang matatapos, umiyak, nakapasok din sila. Pusang loob, pumasok na sila. Kung hindi ko na nagkapan lumapit sa kanya, mabunggo niya dun sa upuan ng ulo niya. Dahil ang sabi ko sa kanila, walang posible sa Diyos. Yun ang sinabi sa akin ng Diyos. Pabaya mo, ilagay mo yung bato yan, lalapit din yan. Yung pagtunog ko. Yung pagtunog ko, nakasulat din sa Biblia. Ano yung nakasulat din sa Biblia? Ngayon. Nakasulat yun sa Bible. Dahil ang bawat mga gawa ko, nakasulat sa Biblia. Po yun po, yung sinasabi naman na yung tumunog si Ama, nandito po sa Bible. May, Yung verse bro. yung verse, para malaman niyo po yung verse. Ito po yung verse, Isaiah 46:11. May tinawag na akong mandirigma sa silangan. Siya ay darating na parang ibong mandaragi at sasagawa ang lahat kong balak at tiyak na matutupad. Yun po yung nakasulat sa Bible na sa Isaiah chapter 46 verse 11. Yung tumulog ako, Tumunog si Ama. doon na sila natakot. Opo, doon na sila natakot po. Doon na silang mawag sa bato. Doon na siya, sabi niya, marami na akong inipon. Pinaghirapan ko at itukulong niyo lang kami. Hindi ko kayo sinaktan. Hindi. Mabuti pa ako, kinulong lang. Mga iba, ang kasamaan ko, matagal na kayo pinatay. Kung gagawa, ako ayaw ko, wala pang panahon at gaganyanin kayo. Ikulong ko kayo bilang araw paglilitis ng Diyos, doon ko na kayo ilalabas. Ang Diyos lang naman ibubulong sa akin, labas mo sila para harap sa akin. Doon na sila makikita kung ano man. Para hindi na sila maging suwail, hindi na sila gagawa ng piwisyo dito sa mundo. Kasi sa akin, pag-ibig pa rin ang dala ko. Hindi ko sila sinaktan, kinausap ko sila mabuti, kinulong ko sila para hindi na sila makaka-piwisyo sa mga tao. Kusang lahat yan, walang posible sa akin. Hindi yan sa Bible po. Harap sa Kasi yan dyan, no. Okay, yung sa harap sa hukuman ni Kristo, nandun sa Bible po yan. Lahat po tayo ay harap sa Diyos. Nandito po yun sa Bible. Sapagkat bawat isa ay harap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kakulang ganti sa kanyang ginawa. Mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. 2 Corinto chapter 5 verse 10. At yun na po yung pinapaliwanag ni Ama sa atin. Wala pa. Lahat po tayo ay harap sa Diyos. Kung lahat tayo, nangumusik tayo, nangumusik tayo. Kung tutusin, ang gawa natin, babalik sa atin. Dahil hindi ka Diyos. Kung ano mo binigay sa iyo ng Diyos, gawin mo. Dahil bilang araw, lilitisin tayo ng Diyos para hindi na tayong mahirapan. Dahil kung tayo maglilitis, makukusinsya ka pa. Kailangan na bahala ng Diyos para wala kang kusinsya. Kaya wala kang nagawa ng masama. Tama po. Oh. Kasi kung pumapatay ka, ano ba karapatan mo? Baliktarin natin sa desisyon.
ikaw yun. Ngayon, siya, yung pinatay mo, nandito ako, nagpalitan kami. Kung di ba masakit din sa iyo, nakaposisyon ka. Dapat, isipin mo, binigay tayo ng Diyos ito magmahalan, huwag patayan. Si Jesus nga, saan nilagay niya ang masamang espiritu? Kung hindi sa baboy, hindi niya pinatay. Tama Dahil, hindi pa oras. Sige, laya pa kayo, magbago na kayo habang may panahon pa. Tama po. Dahil ang pagsisisi ng tao, hindi naman agad-agad, bigyan pa ng chance. Oo. Also, itong aral natin, habang may panahon pa, ay magbago na rin tayo dahil hindi natin alam lahat buong mundo na ang baha na paikot na. Mapalad dan tayo, kunti lang ang tubig dumarating sa atin. Mga iba. O, doon sa Cannon Road, ngayon, yung pinakita mo sa akin, Parang ilog na. ilog na, bato. O, yung bato yun, pumunta dito. Yung ilog niya, sa Cannon Road, Mismong kalsada na. kasada, bato ang gumigiling-giling. O, kung mababa yung kung natabunan ka ng bato, wala na sasakyan makakadaan doon. Dahil doon pala niya na, wala pa dito sa baba. Kung pumunta sa baba, doon pa kayo magsisisi, doon kayo magbibigay ng ugali yung maganda. At tapos na. Dahil hindi natin alam, ang Diyos lang ang nakakalam. Kung oras may dumating sa atin, nakahanda na rin tayo. Ang pagbabago natin, kailangan ay gawin natin na habang may panahon pa. Amen. Kasi nakasulat daw, ngayon, Sir ko po. Yun yung tungkol sa sinasabi po ni Ama na pagandahin mo. kailangan po ay magbago na po tayo at magbalik loob tayo sa Diyos. Dahil lahat po tayo ay binigyan ng pagkakataon para magbago. At nandito po yun sa Bible, yung pinapaliwanag ni Ama Edwin. Nasa 2 Pedro chapter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos. Sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. At ito na po yung pinapaliwanag sa atin po ni Ama na magbalik loob po tayo sa Diyos, magbago na po tayo. Kung ano man yung mga hindi magandang asa natin ay alisin na natin. At magbalik loob na po tayo. Alam mo yung pagsisisi, sabihin ko sa inyo, yung parang, bakit ganito, yung parang mamimintas ka sa sarili mo. Dahil pintasan mo ang Diyos, bakit ganito, pinahirapan ako, nasumpa sa akin, bakit ako naging mahirap ngayon? Hindi nyo alam, sabi ng Ama. Kunting bagay lang nawala sa iyo. Kompleto na kayo ang lahat binigay ko sa iyo. Ang lahat ng luho binigay ko sa iyo. Ngayon, ang luho ito binawasan ko na lang dahil hindi maganda na yung pinakita mo ang bawat ang kilos mo ngayon dahil nasobrang ka na sa luho. Ngayon, sisihin mo ang Diyos. Sabi ng Diyos, wala kay karapatan magsisi sa akin. Kung pagsusunod ng panahon, halimbawa mabuhay kayo muli, yung lahat ang kamay mo ibibigay sa blumpo. Ang mata mo ilalagay doon. May mata ka na, bulag ka pa. May kamay ka na, mariklamo ka pa. Bakit yung mga taong walang kamay, walang mata, at walang reklamo? Bakit kayo may reklamo? Ano bang dahilan? Sobra kayo sa luho. Sobra kayo sa kapangyarihan. Magpasalamat kayo, kumpleto kayo. Paano yung wala, kulang-kulang kanilang mga kagamitan sa katawan? Dapat sila magsisisi, hindi tayo kumpleto. Ang karaming tayo kumpleto. Imbis magpasalamat tayo, kumpleto tayo. Madalas reklamo. Madalas reklamo. May mga bulag doon gumigitara. May mga lumpo doon. Dahil hindi sila salamat doon, buhay pa rin kami, humihinga pa rin kami. Oh. Dahil diyan, hindi nyo alam ang ginagawa ninyo. Akala nyo tama ang ginagawa nyo. Walang mahirap, walang mayaman, pantay-pantay. Habang nabubuhay tayo, pasalamat tayo, buhay pa rin tayo ngayon. Amen? Yun ang mahalaga sa lahat. Buhay pa tayo. Dahil sabihin, pagsisisi mga ganito, kung tatawanan ka, wala kang karapatan magreklamo. Bilang araw, kung mawala lahat yan sa katawan ninyo, ibigay sa mga taong at hindi nagsisisi kahit wala na ng kamay, ibalik sa kanila, ay ikaw maging ganyan. Ang tignan ko, hanggang saan ka ngayon? Puso walang magsisisi tungkol sa ang Diyos ay pag-ibig. Kailangan natin dapat tignan ano ba kasi saan talagang mundo natin. Huwag tayo magsisisi dahil magpasalamat tayo kumpleto lahat.
Hiling lang tayo ang kalusugan natin, kalakasan natin. Huwag natin hanap ang luho natin. Ang luho natin ang siya magpapahamak. Basta importante, masipag ka, siksik, liglig, aapaw. Huwag ka magreklamo dahil ang pagreklamo mo, marami pa ang mga tao, bulag, walang kamay, lumpo. Ikaw kumpleto. Ano ba ang kailangan mo pa? Ano ba ang gusto mo pa? Oh, ang tanong doon, may karapatan ba? Magreklamo ay wala. Wala po. Ha? Binigyan tayo ng buhay, dapat masaya tayo. Hindi natin, huwag natin sisihin ng anuman. Kumilos lang tayo, bilang araw babalik natin sa atin ang kayamanan, kung anong gusto natin. Dahil sabi ang Diyos, sikap lang kayo, ang lahat. Huwag kayo magreklamo dahil ang lahat yan, kung ibalik ko, ipapaliwanag ko sa inyo, tignan nyo ang lumpo, tignan nyo yung bulag, nagreklamo ba? Hindi. Ikaw, kumpleto ka. Bakit ka pa magreklamo? Ang dahilan? Dahil sa kaluhuan mo. Dahil gusto mo ay nagpasikat at ikaw ay gusto mo uunlad, hindi galing sa kahirapan. Lahat yan, kung may mahirap, tulad ng tubig, may malalim, may hindi. May pinakamalalim. Ganon din ang tao. Kailangan pray to God, magpasalamat tayo habang tayo man dito sa mundo. Maraming salamat, Ama. Habang may hininga pa tayo, maraming salamat bilang araw at babawin tayo ng Diyos. Nakagawa na tayo ng kabutihan sa Kanya. Amen. Puso ang lahat yan sa pangalan ni Jesus, dakilang Ama, tagaligtas. Yun lang ang sasabi ng Ama. Magdasal na lang tayo. Amen. Amen. Maraming salamat, Ama. Ang iyong mga mensahe sa akin. Magdasal muna. Alright. Yeah, thank you for watching and God bless po sa inyong lahat and I bless you. Friday. Sa dami ang bawat isa may natutunan tayo sa ating buhay. Yan, yun na po. Maraming salamat. Tama yun. God bless. Mag-end live po tayo. Jubi, tama yun. Ha? Kumpleto tayo.